Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nasa diary entry 789. Always and in all circumstances, yield the first place to others, especially during recreation. Listen quietly without interrupting, even if someone tells me the same thing 10 times. I will never ask questions about something that interests me very much. Palagi at sa lahat ng mga pagkakataon, bigay ang unang pansin sa iba. Tahimik na makinig, lalong-lalo na sa oras ng paglilibang. Walang patid. Kahit pa may magsabi sa akin ng parehong bagay ng 10 beses. Hinding-hindi ako magtatanong sa mga bagay na makapupukaw sa interes ko, sa aking interes. Ito yung Tagalog yung i-flash natin. Palagi at sa lahat ng pagkakataon, ibigay ang unang pansin sa iba. I think the Divine Mercy is telling me one thing: to give attention to others, especially at this time that I am hosting the 40 Stories of Mercy. Alam niyo, when you're hosting something, syempre isang concern natin yung facilitation, ano? You would like things to run smoothly. You would like to give your program back on track, no? Kapag medyo naliligaw. Syempre, ganun yan, part yun ng facilitation. Sometimes, hindi pa nagsisimula, ganun na yung nasa isip ko. I will remind my guest to stay focused on the topic, no? Or on what he or she is supposed to say. Siguro naging overly concerned ako about it. Nagkaroon tayo ng problema with technical, which lagi namang nangyayari yun. Di naman talaga natin maiwasan. Alam niyo kung bakit? Kasi I am moving out of the usual na ganito. Bubuksan ko yung system, i-on ko yung, i-connect ko na yung Zoom, tapos ilalabas ko na lahat ng mga kailangang i-preview. Tapos po, dumating yung 40 Stories of Mercy, di ganun pa din. Kaya lang hindi pala uubra yung the same setup doon sa 40 Stories. Kasi may, ano siya may marami siya, no? Makikita nyo, may opening, may mga integration ng music, naglalagay na ako ng text. So makikita nyo, nag-i-improve. Nag-i-improve yung presentation because kailangan po talaga mag-improve ng presentation, ano? Tapos kanina, a while ago, di na troubleshoot ko na kung saan yung problema ko sa sound. Kasi kagabi, nag-install ako ng interface kasi nga nahihirapang marinig nung guest. Nag-run din ako ng test with someone. Sabi, kasi na mag-on ka nga ng Zoom, let's try yung ginawa ko. Di okay naman niya. Sabi, okay naman ang ano mo, narinig ng mga tao. Okay, sige, di go na. Pero nagdagdag pa uli ako ng isa kasi nakita ko kailangan pala ganito. Yung system na yun yung ngayon nakaano sa 3 a.m. Ang 3 a.m. simpler lang kasi, mas simple ang setup nito. So, kaya nagka-problema tayo sa sound kasi hindi ko ibinalik. So, it is a lesson for me na kailangan pala pag ganitong kasimple, ibabalik mo dun sa dati. Hindi uubra yung isang advanced system. So, I learned today, no? Pero hindi ko pa syempre alam kung master ko na yan. Baka bukas mali na naman or mamaya sa 40 stories mali na naman. And then I also noticed that, bakit nandito sa Fount of Mercy itong mga nasa at the hour of 3 na naka-tune in lagi? So, napansin ko nung pumunta ako ngayon doon sa cross-posting sa the hour of 3, hindi ako nakapag-cross-post. So, nasa Fount of Mercy uli. You know why this is happening? Because ang setup ko ng umaga, iba ang setup ko sa gabi.
Sa setup ko sa gabi, I am using OBS as the mainstream live streaming system, software or app. Kasi po, nagsa-simultaneous ako ng streaming with YouTube and Facebook. Sa umaga, iba ang setup. Sa gabi, iba ang setup. Wala naman po kasi sa usapan na i-live stream ko ang 40 stories sa the hour of 3. So, kailangan kong baguhin lagi yun. Kasi dati, naka-fix na yun, naka-default na yun. So, every time tayo magra-run, okay yun. Pag hindi ko na ibabalik. So, kanina nakita ko, hindi ko na ibalik in the hour of 3. So, hindi tayo naka-cross post. One, it is yung kailangan magbigay ng pansin sa iba. And so, yung iba, yung mga tao na kausap ko. And another iba, yung sa unang pansin sa iba, di syempre yung improvement na ginagawa natin. Hindi naman kasi tayo pwedeng magstay where we are. Lalo na po sa social media. Hindi ka po pwede na hindi mag-grow, magde-develop. Otherwise, wala, iiwanan ka na ng mga nakikinig sa'yo, iiwanan ka ng followers mo. May mga bagong susulpot na magpo-focus na sila doon. That's how it is. So, ganun po ka-challenging yung social media. Pero, kapag naka-in ka naman, ang bilis mo ring makakonect to people. Yun naman yung advantage niya. Kasi kung face-to-face, napakahirap yan. Every 3 a.m. tayo magdadasal. We will be meeting through our thoughts. Alam niyo yun? Ganun ang ginagawa namin dati. O sige ha, uy tayo gantong oras ha. Magdadasal tayo sabay-sabay. So, we communicate on our thoughts. That's good. And people do not have to be like this, no? Yung mayroong physical connection. Yung mga tao, they can connect to each other telepathically. Problema, hindi naman ako ganun. Two-way telepathy, hindi ko kaya yun. I can do one-way telepathy. Two-way makakapag-interact. Things are changing rapidly and I need also to change rapidly. Pero siguro, meron akong naiiwanan. Siyempre, kayo na nakikinig sa akin lagi, kayo na laging araw-araw nakasubaybay, hindi ganun kabilis in terms doon sa pagbabago natin. Ayoko kayong iwan, kaya I need to stay doon sa 3 a.m. setup na po. I need to stay on that setup. Pero kailangan ko rin abutin yung iba na hindi inaabot. And so, double effort ako every day. Alam niyo, yung kinakain na oras talaga, no? Double effort ako every day kasi naghahabol tayo. Hinahabol ko din yung mainstream YouTube audience kasi hindi kasi po searchable, hindi searchable ang ginagawa natin sa Google, no. If someone would try to Google something, hindi tayo searchable. Nagiging searchable lang yan sa YouTube, and naranasan ko na yan. If you will notice yung praying the chaplet na nilagay ko sa YouTube, because it is searchable. Ang taas ng views po niyan. Ang daming nag-share niyan to the point na everyday yan ang piniplay nila whenever they recite the chaplet at 3 a.m. But they have also improved. So, hindi na ngayon yun nagagawa or meron ng isang bago na mas maganda. But that's okay. Ang sinasabi lang, we need to improve. No po. And when we try to improve, when we try to migrate to something better, hindi ka naman agad master, no? So, mangangapa ka, may mga kailangan kang kapain, may mga kailangan kang gawin, no? And it also will need additional time or patience, etc. So, doon po nangyayari yun, no? Si brother, halimbawa, sinabi niya, it happens, kasi these are attacks of the kalaban, no? While I recognize that the devil is always on the watch, no? Lagi nakabantay sa akin kasi I am improving nga, trying to reach more people, to walk them towards the feet of the divine mercy. That is lang naman my objective, no? Like ko sinasabi sa sarili ko,
And you also have to remind me, no, yung purity of intention. Why am I doing this? No, I am doing this always. Lord, I am doing this for your glory. Kailangan natin. Gusto kong mas maraming souls na daling sa'yo. Lagi mo kung aalisin dun sa limelight, no? Kasi, syempre, yung with this media, you tend to be quote-unquote sin, no? Nakikita ka. Lord, wag mo nga aalisin sa akin yung credit ko sa heaven, ha? Because I am doing this for your glory. And you also remind me that I am doing this for God's glory and not for anything else. Minsan ayaw na nating mag-grow kasi natatakot tayo kung ano yung nasa dako pa roon. Natatakot tayo, lalo na sa technology. Most of you are afraid, no? Ay, ayoko na po, ano yan, okay na ako sa ganito. Some are like that. Pero, ayoko kayong, ano, no? Ayoko kayong iwan. So, when I attempt to step a little forward, no? At hindi nyo pa kayang mag-step forward, kasabay ko, okay lang po yun. Don't worry about it. Yung kayo po ay magkakaroon ng sarili nyong pace or pag sinabing pace, no, PACE, yung meron kayong sariling speed ba na susundin kasi iba-iba tayo ng pace, no? So don't worry about it. It's my problem sa ngayon, yung kung papaano. Just bear with me lang po, no? Lagi kayo malalay din sa akin kasi nga po, we are doing this to reach out to more souls. Hindi po kasi po pwede na tayo-tayo lang. Alam niyo yon yung every morning, there would be 20 people. No? Kasi ano na yan eh, average na natin yan. 20 people waking up. No? On the average, 20 people waking up to pray all together. But I noticed the past few days, tumaas na po yung bilang ng mga taong kasabay natin. Kasabay hindi yung later lang manonood or later lang makikinig, kapraso pa, no? So I noticed may increase, no? Kanina nag-peak tayo ng 27 no, sa live Facebook. But we also have people sa Zoom, no? Hindi naman lahat ng nasa Zoom nakikinig sa Facebook o naka-interface sa Facebook. So, we are increasing in number, yung mga live participants. Iba pa po yung viewership natin at the end of the day. We're increasing. We have to increase pa, no? Kasi medyo maliit. If we really would like to, to instill changes, no? Kung gusto nating magdala talaga ng pagbabago, gusto nating maka-affect to more people, we need to increase in numbers. Ang ganda kasi may insights ang social media. So nakikita natin kung ano na tayo, kung nasa na tayo. Pero ayoko magpatali doon. I know that we are also being able to reach out to more souls na hindi nakikita sa social media. Because why? We are praying for a number of people. Hindi naman lahat yan may social media. But our power is reaching to more, no? Hindi man natin nakikita physically. Pero kapag dumarami rin tayo, yung numbers doon sa physical, no, doon sa insights ng social media, expect it, nag-grow din yung number ng souls na naaapektuhan natin. Sabi nga ni Jesus, where there are 2 or 3 people praying in my name, I am there. No? Ibig sabihin, the synergistic effect of having more people praying at the same time. Sana yung interest ko to reach out to more, no? Ito sabi niya, hindi ako magtatanong sa mga bagay na makakapukaw sa interest ko, no? Magiging guidelines lang ito sa akin. Maybe the Lord would like me to listen more, doon to what my guests are saying, no? Without, kasi gusto ko nang magtanong, gusto ko nang sabihin kung anong mga bagay, no? So I think I should focus on what they would like to tell. Although sinasabi ko naman yan sa kanila, just be on yourself. Sabihin nyo lang kung ano gusto nyo.